Alagang Amoso. Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Ang programang para sa mga Filipino seafarers at kanilang pamilya. Maghahatid ng impormasyon, magbibigay ng inspirasyon, at tatalakay sa kanilang mga sitwasyon, kalagayan at iba pang mga pangangailangan. Alagang Amoso. Kasama si Camille Simbulan dito sa Radyo Pilipinas World Service. Magandang araw po sa lahat ng ating mga tagapakinig at lalo na sa ating mga ka-Amosup. Nandito na naman po tayo sa Alagang Amosup, ang serbisyo publiko sa radyong hatid ng The Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines o Amosup at ng Radyo Pilipinas World Service. Sa ngalan ng ating program host na si Miss Camille Simbulan, ako po si Lara Sanuan. Sa programang ito ay pag-uusapan natin ng iba't ibang programs and welfare services ng Amosup para sa mga miyembro at dependents ng ating unyon. At nagfi-feature din tayo dito ng mga natatanging marino na maaaring magbahagi ng kanilang journey at sea. Tayo rin po ay live sa Radio Pilipinas World Service Facebook page, kaya shoutout po to all the members and dependents of Amosup. Ang topic natin ngayong araw ay Amosup at ICE1, pagtutulungan para sa kapakanan ng mga seafarers. ICE1 o kikilala po bilang International Seafarers Welfare and Assistance Network. Ating alamin kung paano nagkakaisa ang Amosup at ICE1, mga organisasyong nagkakaisa para sa kapakanan ng mga Pilipinong mandaragat at kanilang mga pamilya. Kaya't manatiling nakatutok dito lamang sa ating programang Alagang Amosup. Walang maiiwan kasama nyo kahit saan dahil pamilya tayo dito. Alagang Amoso. Sa Radyo Pilipinas World Service. Ang ating special guest for today's Alagang Amosup episode ay alumnus ng Maritime Academy of Asia and the Pacific o kilala bilang MAAP. Second officer siya noong siya'y huling sumakay ng barko at ngayong isa na siyang country manager ng ICE1. Kasalukuyan po siyang nasa India ngayon pero live natin siyang makakausap via Zoom. Welcome aboard, Mr. Marvel Cullen Espago. Welcome to Alagang Amosup. Hello. Ayan, magandang umaga, magandang araw, Lara, no? And syempre sa lahat ng ating tagapagkinig sa Pilipinas at sa ibang bansa. Katulad ko na nasa ibang bansa ngayon, no? So, ayan, magandang araw sa lahat. Hopefully, no, may mga makuha tayo, maririnig tayo mga serbisyo ng Amosup at ng ICE1 na magiging beneficial sa atin, no, sa ating mga magiging eksperyensya at saka sa mga mararanasan nating emergency situations kasi nandiyan ang Amosup and ICE1 to help para tumulong kung meron mga ganong critical situations. So again, magandang araw. Hello, thank you Mr. Marvel. All aboard sa talakayan. Palalimin pa ang inyong kaalaman. Alagang Amoso. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Hi, Marvel. So, simulan na natin ating talakayan. Ikwento mo sa ating mga tagapakinig kung paano nagsimula ang ICE1. So yung actually yung history ng ICE1, no, ayoko nang masyadong maging historical. Ako kasi di ko paboritong subject yung history ng bata pa ako. So alam ko marami rin katulad ko. Pero yung in a nutshell, no, yung ICE1, it started na meron dalawang organisasyon. Yung isa nagpo-provide ng helpline, it's called ISAN. And then yung isa naman, it's a membership organization called ICSW. So nag-merge yun noong 2013 and naging ICE1. Noong 2015, sumali yung MPHRP. Yun naman yung anti-piracy na organisasyon. So tatlong organizations to na nag-merge together to form ICE1. And sa Pilipinas, na nag-start ng ICE1, I think roughly 2017. Doon nagkaroon ng presensya ang ICE1 sa Pilipinas. Considering nga na napakadaming Pilipino, napakadaming marino, no, ay Pilipino. So, tayo pa rin naman ngayon ang number 1 na labor force, diba? According sa mga surveys. Yeah. So, nakita ng ICE1 yung importansya na magkaroon ng presensya doon sa Pilipinas, dito sa bansa natin. Yan ang history. Okay, yan. Yes. Magaling ka naman sa history. Ako na-explain naman natin sa mga listeners ang ayang story. Okay, ito yung mga gustong alamin ng ating mga tagapakinig. Ano yung mga projects and initiatives ng ICE1 para sa ating mga Filipino seafarers?
Ayun. So, marami tayo mga proyekto. Pero yung flagship programs natin na all year round nangyayari, number one is yung helpline. Meron tayong 24/7, tsaka free yan, free na helpline na pwedeng tumawag yung mga marino, pati yung kanilang mga pamilya. Meron din kaming in-person assistance kung you wanted na doon talaga makita kami in person for the assistance. Binigyan kami ng opisina ng AMUSUP. So nasa ano na kami, no? AMUSUP Satellite Building, katabi ng Siemens Yes, Center. kapitbahay. Kapitbahay, pwede nyo kaming katukoy doon. Tapos after nyo sa amin, katukoy nyo sila Lara sa kabilang opisina. Ayun, so pwede kayong pumunta sa amin. We also provide in-person assistance on top of the helpline service. But again, yung helpline, it's a free 24/7 and also confidential helpline. Meron kaming counselors, psychologists that you can tap pagka meron kayong mga emotional baggages that you wanted to walk through or you just wanted to talk to someone, pwede yon. And any question or concern under the sun, we accept them in the helpline. Handa kaming tumulong as much as we can. And then outside of the helpline service, meron din kaming tinatawag na Seafarers Emergency Fund. So yung SEF naman, it's a financial assistance, no? It's a grant para sa mga, hindi lang para sa mga seaman, kundi pati sa pamilya. So when I say pamilya, no, yung aming eligibility requirement, no, ay spouse, so pwedeng husband or wife and children. Yun yung coverage ng family. So anything na concern na you need financial assistance, pwede nyo kaming itap. And pwede kayong makakuha up to $5,000. So roughly around 250,000 pesos. Wow. So malaking tulong. Yes. So if you want, pwede nyo kaming bisitahin. Pwede kayong kumontak sa helpline and ask about the SEF and tell us the narrative para i-try namin kayo i-walk through dun sa application process for the SEF. Saan So, yun yung, pwedeng isabihin mo sa ating mga listeners, saan yung location ng iyong office? Exact. Yung location ng yung exact location is room 4 dun sa AMUSUP satellite building or annex building. Nasa yan in between Cabildo ata and Santa Potenciana if I'm not mistaken. Yes. Tama po ba? Yes. Yan. So actually ang mas doon yung slab chest. So kung nakikita niyo yung slab chest, same building kami na slab chest. Yan mas apparent kasi yung slab chest eh. So yan. Sa may Intramuros, Manila. Intramuros, Yes. Manila. Room 4 of AMUSUP Satellite Building or Annex Building. Ayan, bisitahin nyo si Mr. Marvel sa room 4. Hanapin nyo lang po siya doon. Okay, ano pa po yung mga other projects and initiatives niyo sa ICE1? Well, marami tayong ngayon mga bagong niro-roll out na project katulad ng Family Outreach Program na kung saan we have like sessions, interactive sessions with the family members. So, number one dyan is to bridge that gap. Kasi ako, I'm a seafarer myself na nakwento nga kanina ni Lara sa introduction, na parang nakakaligtaan natin mga marino minsan na ikwenta sa mga pamilya natin ano yung nuances nung career natin. And with that gap, no, minsan di rin nila naiintindihan pag kami mga kunyari, bigla tayong hindi nakakapag-chat or nakakatawag. So, syempre, magiging bothered sila, di ba? And we sometimes forget to inform them na may mga ganitong ang particular instances na baka walang connection. So part yun, merong effective communication strategies between the seafarer, pati rin mga, syempre, mental health and self-care. Kasi syempre, mga family members, nakakatulong din sila sa upkeep ng mental health ng mga marino natin. So syempre, for them to do that, kailangan they themselves, maganda yung kanilang mental state. So, meron tayong self-care, tsaka financial discipline. Ako, usapang money. Pagka yan yung isa sa mga part ng family outreach program sessions namin, very lively, no? Yung discussion. Marami talaga interested. And, Lara, actually, we find out na 80% of Filipinos are not ready for retirement. Mm-hmm. Ang mga seafarers, we have to understand na we can only work at a certain point, di ba? Yes. Hanggang 60 years old. We don't want to be in the seafaring career still at 65. Yes. So we wanted, di ba, na sana mapagpahinga na tayo by then and spend time with our family. So, kailangan, importante din yung financial discipline kasi our seafarers should be ready and of course their family members should be ready for retirement, no?
and should be looking forward to that retirement na pwede na sila mag-spend ng more time with their families. So isa yan, tapos meron din tayong mga DEI projects, diversity, equity, and inclusion. So yan. And yeah, so there's a lot of actually projects and initiatives. You can go to our website sa ICE1, no, ice1.org.uk, or you can visit yung mga Facebook pages ni ICE1. You'll see there marami kaming mga events and whatnot. Ano yan, minsan, no, nagkakaroon kami ng event and libre lang siya for seafarers. Like, no October 10, we had this financial discipline event. So, libre lang siya. So, pagka, pwede kayo mag-follow dun sa pages namin, you'll see if we have events and you can join. So, marami tayo mga mapupulot na aral. And hopefully, we can use that to have, better preparation for our lives, no? And the future of work din, of course. So, yeah. So, yun naman siya, Lara, in a nutshell. Yes, I'd like to emphasize, Marvel, no, yung inyong initiative sa mental health. I know ICE1 is parang isa sa mga parang focus nyo yon. Can you share more about it para sa ating mga seafarers? Yung mental health initiatives nyo. And lalo na ikaw, you're a seafarer yourself, so talagang very relatable sa ito. And I know yung mga ginagawa mong initiatives for ICE1 is coming from your own experiences on board. Yeah, tama, no? Actually, anchored talaga siya sa mga experiences ko. I wanted to be honest, no, na nung nasa barko ako, no, I've had quite a good time then when I was seafaring. Pero there were instances na, I could have had help with my mental struggles kasi pinagdaanan ko din siya in a way. So number one na nagagawa ni ICE1 for mental health related cases or mga concerns ng mga marino ay of course yung helpline. Sinabi ko na kanina, may 24/7 helpline na may psychologists and counselors around the clock and who can offer their services if you need. Meron din, nagka-conduct din tayo ng mental health sessions, no, by invitation of companies. But sometimes we also do our own thing, we also do our own mental health sessions. Pero primarily, kunyari, invite kami ng mga certain shipping companies to conduct mental health sessions with them. So we do that, no? And PDOS, pagka, pwede kaming imbitahan. So if you, a seafarer, no, nakikinig kayo ngayon and gusto nyo na magkaroon ng mental health sessions, no, please, you can talk to your manning agencies, manning agents, and tell them merong pre-PDOS si ICE1, baka pwede nyo siyang pag-usapan with ICE1 and they can email us, no, feel free to email us, ice1@ice1.org.uk. Mari-receive naman namin yun yung aming generic email. And yeah, we can organize yung mga pre-PDOS sessions na nag-inject kami ng mental health sessions. Kasi napaka-importante, no, Lara? Yes. Nakikita naming problem dito is, bakit nga ba tayo nagkakaroon ng mental health cases na nag-exacerbate dun sa sitwasyon na nagsusuicide yung marino? Kasi Yes. number one, there's a disconnect dun dito sa atin sa shore, kahit na may helpline, kahit na yung pamilya in contact, kahit na ang union ay kumukontak din, nagpo-provide ng mga serbisyo, and even their manning agencies. Pero kasi ang unang nakakita niyan ay yung mga kapwa nila marino on board. So, kailangan talagang i-raise yung awareness na ano nga ba yung mga signs ng depreciating mental health, paano ba tayo magli-listen. No, maraming aminado ako na solutions-based tayo. Pag kami nagkwento ng mga paghihirap nila sa buhay, yung una sasabihin, ay ganito lang yan, ganito kasi gawin mo. So minsan na nade-demean yung pinagdadaanan ng Yes. iba pagka solutions-based tayo. Na-invalidate yung kanyang feelings. Pinagdadaanan. True, di ba? So, yun, yung mga kailangan natin i-debunk yung mga ganun nating klaseng. Ako, aminado ako na from time to time, I also fall in that trap na solutions-oriented. Yes. Tapos, syempre, napaka-importante na paano natin malalaman kung kanino natin ililig yung mga ganitong klaseng mga particular cases. Kailangan kasi nila ng further help. Na although it helps na nakikinig tayo, alam natin na ito yung pinagdadaanan nila and we watch over them, pero syempre they need further assistance pa rin if those do not suffice. So katulad ng union, nandyan sila, nandito rin kami ICE1,
so we can help. No, you can endorse them to us, and we can help to our counselors, let's say. So yeah, so mental health sessions, mental health training, we do a lot. We also dabble on mental health dun sa FOP kasi kailangan included din ng pamilya sa mental health. It's not Yes. just about seafarers. They are a part of it. Actually, they hold a huge part of the upkeep of the mental well-being and holistic well-being of the seafarers, yung pamilya. So yan. So yan yung mga iilan sa mga initiatives natin on mental health. Ayan, sige. So, dumako naman tayo sa ano yung what makes Ice One unique? Ayan. Ayan. Well, marami na ako nasabi na possibly, no, you can say na, iba to sa ginagawa nila. Number one siguro would be, we are a non-aligned organization. So meaning, we can cater to any seafarer of any capacity, no? Kahit na ano man ang relihiyon mo, kung ano man ang, race mo, gender mo, we can cater to you. So wala kaming alignment with any organization, church, Basta or seafarer siya. government. Seafarer talaga ang ano namin, no? Seafarer-centric kami. So yan yung ano namin. Although, yes, we work with the government, we work with manning agencies, with the union, pero at the end of the day, ang core ano talaga namin are seafarers. We just know na working with organizations will, of course, make our impact much larger, no? Kaya importante din na we collaborate with organizations. Pero at the end of the day, non-aligned kami. And number two siguro would be, the Seafarer Helpline is a 24/7 free helpline. That's our unique selling point, no, na as an organization, kasi nakikita namin and nakakatulong kami, no. I mean, talagang on the ground yun kasi seafarer mismo na ang kumukontak sa amin. So, iyan yung sa mga iilan sa mga unique selling points namin as an organization. And Yes. of course, we also understand yung the need for collaboration with organizations like AMOSUP, no. Ayun. Sa hotline nyo, sa mental health hotline, marami bang natawag ngayon, Marvs? I mean, let's say for this year, 2024. 2024, no. Actually, on the top of my head, I can remember the 2023 data, yung 13,000. So last year, 13,000 seafarers. So medyo marami, di ba? In a year. So, in a year. So ganun kalaki yung namin. Although, I'd say na parang medyo bumaba rin siya, no? During the time of the pandemic, mataas talaga. Pero this time around, medyo nagkakaroon tayo ng stability in terms of the work environment. So mga 13,000, and then I think this year around 500 in a month of calls. So let's just say 500 times 12. Magaling ka na sa computation, Lara, di ba? Wait lang, So, calculator. pressure. Parang 6,000 to 7,000 calls. So medyo bumaba din siya compared to last year. Pero as an organization kasi, especially a welfare org, we are envisioning a future na hindi na kami kailangan eh. So, kasi ibig sabihin pag hindi ka na kailangan, ibig sabihin maganda na yung Yan, laki sitwasyon improvement. sa So, on-board. it means effective ang inyong mga programs and welfare services. Yeah, pati na rin of course ng mga organisasyon katulad ng AMOSUP, and di ba, pati ng mga manning agencies din, no? So ibig sabihin, nakikita tayong dalawa, Lara, no, we've been here, parang ako personally, I've been in the maritime industry dito sa welfare like more than a year pa lang. Pero nakita ko na yung transition ng thinking ng mga organization ngayon, mas into welfare sila Yes. actually ngayon. So nakita ko rin na gumaganda rin yung perspektibo ng ating mga marino kasi mas mas welfare oriented na yung ating mga organizations. So nakakatuwang makita yung ganung change. And hopefully tuloy-tuloy natin i-pursue yung ganung route, no? So yeah. Yes, I think yung mga next answers natin masasagot dito sa susunod na question. Paano nagtutulungan ang Ice One at AMOSUP sa pagbubuti ng kapakanan ng mga Pilipinong mandaragat at kanilang mga pamilya?
Ayun. So, maraming beses na kaming tinulungan maraming beses na nagtutulungan yung AMOSUP tsaka ISWA. Number one siguro dyan would be the ambulance chasing campaign Yes. na parehas na signatory ang AMOSUP, ang ISWA, pati na rin ng NMP and Marina Yes. and other government agencies, ano. So, syempre ambulance chasing para yan sa mga marino. Although it would seem as if na parang ano siya, no, parang anti-seafarer. Yun kasi ang claim ng mga ambulance chasers eh. Yes. Pero at the end of the day, lugi pa rin ang mga marino natin sa ambulance chaser kasi the ambulance chasers take away a huge part of your award. And Yes. anong kapalit nun? Yung viability mo to work again. Kasi syempre, permanent disability na yung claim mo. So how can you work again on board the ship? So ang laki ng kapalit, di ba? Yun, isa yun sa mga campaigns that we've worked with AMOSUP. And of course, nasabi ko kanina, binigyan tayo ng opisina ng AMOSUP no, to provide in-person assistance. Napakalaking bagay para sa amin, no, as a welfare organization to have an office kasi doon tayo binibisita ng mga marino. Eh. And then, there are a lot of events na si AMOSUP ang nag-host sa amin in terms of venue, in terms of support din. Napakalaking Yes. bagay na suporta na binibigay ni AMOSUP sa amin. And in return naman, ang napoprovide namin kay AMOSUP is, kumbaga nagiging welfare arm din kami ni AMOSUP. No? What we do actually sometimes, we receive AMOSUP cases. So what we do is we endorse them to the right office. So nagiging kami, first responders for AMOSUP members, no. So yan yung isa sa mga magandang bagay. And marami rin kami nare-receive na mga questions on paano mag-claim ng mga provident fund. So nagiging Hello. kami, helpline, AMOSUP helpline. So yan. So at least, di ba, we try to be there's a symbiosis, a symbiotic relationship between AMOSUP and ISWA, and we help each other out. So yun yung isa sa mga magandang bagay kasi yung collaboration, it creates more impact eh. So yeah. Ayan, so maganda nga na merong magandang relationship between AMOSUP and ISWA and other organizations related to maritime or other unions kasi parang mas nagiging strong yung foundation and parang mas nagiging yung integrity ba natin as a union and as organization who help them. Yun naman talaga yung goal natin at the end of the day. And kaya nga isa yun, no? So apart from that, meron tayong mga programs na we like in collab with, parang gano'n. So, Yeah, talagang collab maganda with. yung ating mga... And of course, number one, actually our focus now is, apart from the welfare programs, yung isa sa maganda mong sinabi is the ambulance chasing, which is, generally kasi as a whole, hindi siguro din nila naintindihan or maybe because of the mainstream, no, na yun yung pinapalabas sa social media. That's why maganda rin na I know ISWA also is parang very active kayo sa inyong Facebook page. Yes, yeah. And very active kami sa Facebook page. And with regards to ambulance chasing, thank you for reminding, na nakaka-receive din kami sa helpline ng ambulance chasing cases. And even prior to that, no, kasi syempre, ano bang nagli-lead ng ambulance chasing? Nakita naman natin yung NLRC, Yes. NLRC cases kung saan marami talaga dyan ay medical related. So marami Yes. kami nare-receive na mga kunyari, may injury on board, may illness on board. So ito na yun eh, pag umuwi na to ng bansa natin, yan na yung magse-start na yung threat of ambulance chasing kasi syempre, malalaman na ng mga ambulance chaser yung cases na yun, no? They have means to know the cases for some reason. Di ko alam kung paano nila nagagawa, no? And so with us being there in the helpline, we try to provide them na wag po kayo mag-engage agad-agad with any lawyers that Yes. that approach you. Tapos at least we try to provide that initial thinking na you have to be vigilant. You have to be vigilant. And ito yung mga possible mong pwedeng takbuhan. AMOSUP has a legal department, no, pwede naman Yes, na libre. pwede naman na libre pro bono, no, hindi mo kailangang isipin yung professional fee Fees. na pag sa ambulance chaser, grabe, napakalaki ng fees na hinihingi, no. So yun, no, so we try to be like a safeguard against
ambulance chasing on top of the campaign and on top of the campaign that we do with AMOSUP din. So yeah. Okay, so yun nga. So also sa AMOSUP, meron din tayong lawyers na libre, and thankful din kami sa inyo because since we have like this strong relationship between our organizations, so it's parang ang dali, no? Ang dali na i-reach out and na aaksyonan agad yung mga queries or yung mga tulong na kailangan ng ating mga seafarers and their families. Tama. Okay, so And kailangan maging yeah, sorry. one note lang. Maging mindful din yung ating mga marino, pati na rin yung mga pamilya na nakikinig ngayon na pag kami mga ganitong critical issues, no, injury, illness on board, I know magaganda kasi yung claims na sinasabi sa atin ng ambulance chasers, no. Pagka ganyan, no, let's be vigilant, lalo wag pipirma agad-agad. Contact our helpline, contact AMOSUP's hotline. Meron ding hotline si AMOSUP, correct me if I'm wrong, Lara. And then just ask around before signing anything kasi napakahirap na, no, pagka meron ng legal representation, no, that happens kasi na yan, legally binding na yan pagka may pinirmahan na kayo. So maging maingat lang, and if you are in doubt, no, contact the helpline, contact the hotline of AMOSUP. Nandito yung mga organisasyon namin para tulungan kayo, and sinabi ni Lara, no, libre yung mga serbisyo namin. Yes. So you don't need to go to a private lawyer to be assisted with your legal cases or kung ano man yung inyong mga pinagdadaanan. Okay. Thank you, Marvel. Walang maiiwan kasama nyo kahit saan dahil pamilya tayo dito. Alagang AMOSUP. Sa Radyo Pilipinas World Service. Ayan po, since nabanggit po natin na very reachable po ang ating unions, not only ICE1 but also AMOSUP, kaya kumontak na po kayo kung kayo'y kailangan mag-reach out po sa ating union through AMOSUP Contact Center. Ang operating hours po natin is from 8 a.m. to 5 o'clock p.m. May trunk line po tayo +632-8527-8491 hanggang 98. And of course, pwede rin po kayong tumawag using your mobile numbers through Globe and Smart, +63945-795-5345, and ang Smart naman po is +63920-4371496. Pasko na! Ayan. Since narinig niyo po ang background music natin na Christmas song, we are also happy to announce our Alagang AMOSUP at Radio Pilipinas World Service special Christmas episode next month. Inaanyayahan po namin kayong sumali sa ating pa-contest kung saan po kayo ay magbabahagi ng inyong mga inspiring stories gamit ang ating tema na Ano ang kwentong Alagang AMOSUP mo? Shoutout po ulit sa ating mga miyembro at kanilang mga dependents na nakikinig sa atin ngayon. Mamimili po kami ng 5 winners of 5,000 pesos each. Sakto po pang Noche Buena sa Pasko. Para sa buong detalye, mag-like and follow na po kayo sa ating AMOSUP Official Facebook page and AMOSUP Official Facebook group. Please also subscribe to our AMOSUP Official YouTube channel, and for further details about your benefits and services of the union, please visit our website at www.amosup.org. At dito po nagtatapos ang ating talakayan tungkol sa mahalagang pagtutulungan ng AMOSUP at ICE1 para sa kapakanan ng ating mga Pilipinong mandaragat. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Salamat sa mga kasama natin sa Radyo Pilipinas, Ms. Susan Aizon, Erwin Peñano, Milo Dionela, Jay Arevalo at Jerome Toledo, at sa ating ka-AMOSUP na si Shane Lontok, at syempre sa ating special guests na si Mr. Marvel Espago. Maraming salamat, Marv, sa pagtanggap ng aming imbitasyon at syempre sa iyong oras, kahit na ikaw ay nasa India ngayon. Salamat. Ayan, dahil ikaw ay nag-celebrate ng iyong birthday last Tuesday, Marvs,
isang happy birthday sa'yo. Belated happy birthday. Thank you, Marvel, at mas naging malinaw sa ating lahat ang kahalagahan ng pagkakaroon ng matibay na suporta at pagkakaisa sa industriya ng maritime. Ayan, belated happy birthday ulit, Marvs! At sa ating mga tagapakinig, mga kaamusup at sa ating mga kababayan abroad na nakikinig sa iba't ibang sulok ng mundo, maraming salamat sa inyong pagsusumikap at sakripisyo para sa inyong mga pamilya at para sa ating bayan. Marvs, pwede ka nang magpaalam sa ating mga tagapakinig? Ayun, salamat ulit Lara, salamat sa Amusup sa pagbibigay sa amin ng time para mag-explain kung ano yung mga serbisyo ng ICE1 and paano rin makaka-avail yung ating mga seafarers pati ng kanilang mga pamilya nito, no? And ayun, salamat Lara again. Magandang araw sa lahat ng mga tagapakinig mula sa Pilipinas pati sa sa abroad, no? Kung nasan man kayong panig ng mundo. Again, salamat. Thank you din. Ingat po kayong palagi at ingat ka rin dyan, Marvel, no? At tandahan na kahit nasan man kayo, may mga organisasyon at tao na laging handang tumulong at sumuporta sa inyo. Sa ngalan po ni Miss Camille Simbulan, ako po si Lara Sanoan at ito po ang Alagang Amusup. All aboard sa talakayan. Palalimin pa ang inyong kaalaman. Alagang Amusup. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.